Hi guys! Welcome back to my channel, Tarot1220. Ayan, busy ang lolo ninyo kasi nagbabalot ako ng lumpiang Shanghai. Yan, yung pambalot ko, ginawa kong triangle. Dahil yung pambalot nila dito ay square and then napaka-tibay. Unlike sa atin, yung lumpia wrapper sa atin, kailangan magdahan-dahan ka para hindi mapunit. Dito yung lumpia wrapper nila ang ganda. Hindi ako nahirapan. So, ganyan lang. Ganyan lang ako magpalit ng lumpia. Tapos, sa end niyan, lalagyan ko lang siya ng egg para siya yung magsisilbing pandikit. So, yeah, that's it. Ganyan lang ganun lang kasimple. Diba ang ganda ng pagkakabalot? And then, time check pala, it's 12 midnight. Nagbabalot pa rin ako ng lumpiang Shanghai. May parating kasi kaming bisita bukas. Actually, nag-request sila ng lumpiang Shanghai. Gusto doon nila makatikim ng totoong lumpiang Shanghai. Marami naman nabibiling lumpiang Shanghai dito sa mga Asian store, sa mga Filipino store. Kaya lang kasi yung lasa, syempre, commercialized na. Unlike talaga pag homemade yung lumpia, iba pa rin talaga yung lasa. Sabi nga ni Chris, ibili ko na lang nga daw sila sa Filipino store ng lumpiang Shanghai. Sabi ko naman, nakakahiya naman, alam nila yung lasa ng lumpiang Shanghai. Tapos ibibili ko lang sila sa Filipino store. Kasi nga, yan ang pinakamahirap, ang pagbabalot. Talagang magbabalot ka. And then, magluluto pa ako ng chicken adobo. Tapos magluluto pa ako ng pancit canton. Yun yung one namin. Pero magdadala rin daw sila ng pagkain nila. At ang bisita namin ay ang mga boss ko. Mga boss ko sa school, yung may-ari ng school, yung school director, tsaka mga family nila. Pupunta daw sila dito. At dito sila magbabanding. Talagang ginawa pang resort ang bahay namin, no? Yun. Tapos magsiswimming din sila. Dadalhin nila yung mga pamangkin, mga apo daw nila para makapag-swimming kasi malapit nang matapos ang summer. Next week fall season na. So magi-start nang lumamig dito. So sasamantalahin muna yung mga huling sandali ng summer season. Kailangan ma-enjoy, kailangan makapag-swimming. Narinig ko nga sila noong Thursday, nag-uusap sila over the phone, yung may-ari ng school at yung school director. Sabi nila pupunta nga daw sila dito sa bahay ng Saturday. Kaya sabi ko, oh my God, para ako maiyak-iyak noon. Kasi ang dami kong gagawin. Siyempre, kailangan ko pa maglinis, mag-ayos dito. Nakahiya naman kung dabutan nila yung bahay na makalat. Ay, sabi ko, ano ba yan? Tapos ito pa, at nag-request pa sila ng pagkain. Gusto pa daw ng lumpia. Sabi nila lumpia at saka pansit. Sabi ko, sige. Humirit pa yung isa. Sabi, hindi mo ba kami papatikman ng adobo? Kaya sabi ko, sige, gagawa ko chicken adobo. Usually kasi, mga kinakain nila at chicken, yung mga dito, hindi sila mahilig sa pork. Mas mahilig sila sa chicken at saka sa beef. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng chicken adobo. Ayan, pagod na ako dyan. Kasi 12 midnight na yan. Bago kasi ako nagbalot ng lumpia, bago ako nagtimpla ng lumpia, naglinis muna ako. Naglinis lang muna ako sa living room at saka sa family room. Sabi ko, after ko magbalot ng lumpia, ang lilinisan ko na lang ang kitchen at saka ang dining room. Ayun. Kasi, marami pa naman akong time. Kasi, ang oras ng dating nila tomorrow is 5 p.m. pa naman. Sabi ko, gusto nilang mag-swimming. Darating naman sila ng 5 p.m. Ang pinakamainit na ako dito, pinakamainit talaga dito is 3 p.m. dito sa place namin. So, 5 p.m. daw. Tingnan natin kung makapag-swimming pa sila noon. Pagka nag-start na kasi ng 5 p.m., nag-start na lumamig. Kasi sa gabi, hindi naman ganun kainit. Pag tanghalin, tapat lang. Talagang mainit talaga. Kaya, naku, sa totoo lang, ayoko nagkakaroon ng bisita kasi
Nakakapagod. Yung pagod ka na sa work, tapos pagod ka pang mag-prepare, mag-asikaso, tapos pag alis, maglilinis na naman ulit. Ganon. Kaya lang hindi naman ako makahindi. Kasi in-invite namin sila last time pa, siguro month of July, nung in-invite namin sila. Hindi nakarating kasi nga busy. Tapos akala namin wala na, tapos na invitation na yon. Tapos yun, bigla nilang naalala itong September, sabi nila pupunta daw dito sila dito sa bahay kasi nga daw in-invite namin sila. July pa yun. Ngayon pa nila naisip, September. Yung ganun dito, tingnan mo dyan sa Pilipinas, pupunta ba yung boss sa bahay? Pag siguro foreigner yung boss mo pupunta, pero pag Filipino yung boss mo, hindi pupunta yun sa mga bahay-bahay natin dyan sa Pilipinas. Kasi yung boss ko rin dati dyan sa Pilipinas, Korean siya. Yung nag-birthday yung pamangkin ko at saka kasal nung sister-in-law ko, yun, nag-a-attend talaga siya. Nag-a-attend sila. Pero yun, pero kapag Filipino, hindi ko pa naranasan. Yun. Nandito na naman ako, yung pupunta na naman daw sila dito. So, na-expect ko siguro mga 15 na tao ang darating. Tapos syempre iba kong kako-teacher darating din. Kasama sa work, in-invite ko rin sila. Yun. Syempre naman baka sabihin nila sip-sip ako, no. Kaya in-invite ko rin sila. Sabi ko punta rin sila. Pero ang kagandahan dito, kapag nag-i-invite ka ng bisita, nagdadala sila ng food din nila. Hindi yung ikaw lang talaga lahat ang maghahanda, no. Parang pare-pareho kayong mag-share ng mga food. Ilang kagandahan dito. Yun, kaya kanya-kanya specialty niya nang dadalhin nila. Sabi ng boss ko magluluto daw siya. Actually, yung boss ko masarap magluto. Masarap sila magluto. Pareho sila. Masarap silang magluto. Kaya hindi ko alam kung magugustuhan nila tong timpla ko ng lumpiang Shanghai. Bahala sila. Pagtiyagaan nila. Ako basta hanggang dyan lang yung kaya ko na timpla. Pero compare naman sa nabibili sa store, mas masarap naman itong timpla ko, syempre. Yan, hindi ko alam kung anong oras matatapos sa pagbabalot na to. Diba? Nag-coffee ako dyan kaya hindi ako na inaantok. Binigyan ako ng sister-in-law ko ng, nagko-coffee ako dyan. Binigyan ako ng sister-in-law ko ng Starbucks coffee. Sabi niya magkape ka. Kasi pag talaga ako nagkape talaga ako talagang ako niyang buhay na buhay ang dugo ko. Hindi ako makakatulog. Buti na lang maaga natatapos yung work ko, hanggang 2:30 lang ako ng hapon. Kaya marami akong time na nagawa. Ayun guys, thanks for watching. See you again next time.